Legal Service Director ng ERC, Attorney Maria Corazon Hines. Magandang umaga muli, Attorney. Thank you again for taking our call and for your time. Good morning po. Good morning, Andre and Angela. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Attorney, ano po yung pangunahing dahilan kung bakit ipinatupad ng ERC ang no disconnection policy mula pong Mayo ngayong buwan hanggang July of 2026? Ito ay bunso doon sa kagustuhan din ng komisyon na makatulong sa pagbabayad ng kuryente ng ating mga consumers. Kasi sa mga nakaraang linggo ay maraming nagrereklamo sa sobrang laki ng kanilang mga electric bills. Well, that's good news po para sa ating mga kapatid, ano, dahil talaga po sa ngayong panahon, napakahirap. Pero ang tanong din po dito, Ma'am Attorney, paano po ma-avail ang installment payment scheme at sino po yung qualified para ma-avail ito? Okay. Yung installment scheme, automatic naman ito pag ang iyong monthly consumption ay hindi hihigit sa 200 kilowatt hours. So ito yung makaka-avail yung installment payment scheme. So yung mga bills nila na matatanggap nila itong Mayo, Hunyo at Hulyo ay pwedeng staggered ang payment at least 3 months. 3 months. For at least 3 months. Oo. Yung payment amortizations nitong mga bills na ito. Oo. And of course, paano po ba ma-avail yan ng ating mga kapatid? Automatic na yun. Automatic po yun. Magre-reflect na lang yan sa mga bills nila. So kung kunwari, ang bill mo naman ay 200, ang gagawin na lang ng Meralco niyan ay ang babayaran mo lang ay yung 1/3. Kung kunwari, itong Mayo. Okay? Pag binayaran mo yung 1/3, hindi ka na nila yan puputulan. Oo. So ganun yung magiging sistema niyan. Nandun sa meron kaming illustration doon sa aming advisory kung paano mai-implement ito. Wala nang kailangang puntahan pa ang ating mga consumers Yun. para mag-avail nito. Yun ang Automatic na yan. Oo. Well, Attorney, ano po itong nire-review po ngayon ng ERC tungkol po dito sa usapin ng GEA allowance at yung feed-in tariff po na allowance? At syempre, ang tanong po ng ating mga kapatid dito, paano ba ito makaka-apekto dun sa electric bills ng mga consumer? Ito namang GEA allowance at saka yung FIT allowance, una, kagaya ng sabi ko noon, ay matagal na nga ito. At bunsod ito doon sa naipatupad na RE law. Pagkatapos ng RE law, naglabas naman ng DOE ng kanilang mga circulars para i-implementa kung ano ang mga nakasaad doon sa RE law. Kaya kasama na nga ito yung feed-in tariff allowance at saka yung green energy auction allowance. Kaya ang mga detalye ng pag-issue nito ay mga nasa DOE circular. Kami naman sa ERC ay naatasan na maglabas ng regulatory framework, kaya naglabas din kami. Pero ito yung pinagmulan ng FIT allowance, GEA allowance, pero mati-trace back mo siya talaga doon sa RE law. Attorney, inamin naman po ng ERC na pansamantala lamang yung dun sa no disconnection policy. Pati kadalasan dahil nga po sa crisis ngayon, nag-iisip tayo ng mga short-term na solusyon, 'di ba? Para mapababa natin, maibsan yung ating mga kababayan, mga kapatid sa kanilang mga gastusin. Pero ano po yung pangmatagalang solusyon, yung long-term na nakikita natin na para makatulong, maipapaba yung singil sa kuryente, para naman makaluwag-luwag. Sa ngayon kasi may mga short-term tayo ng mga solutions. Pero how about long-term? How are we looking at it para syempre matulungan ating mga kababayan? Ay, ang long-term naman talaga ay unang-una, dapat ang ipatupad lamang ay yung mga naaprubahan na mga rates ng ERC. So bawat distribution utility
ay merong aprobadong rates. Kaya every 3 years tinitingnan namin kung tama ang pagkaka-implementa at kung tama ang nasingil na rate. Kaya masigasig ang komisyon na tinitingnan ito. Kaya nga nung nakaraang buwan ay nag-aproba kami ng refund doon sa awat ng Meralco. Ito yung actual weighted average tariff for the period ng July 2022 to December 2024. Yung refund nga nito ay nasa at the average ng 25 centavos per kilowatt hour. Ito ay matatanggap natin sa loob ng 1 taon. Alright. Ngayon, meron ulit kaming dinidinig ngayon. Nag-umpisa kami kahapon nung tinatawag na acquisition of jurisdiction and expository presentation para naman doon sa kanilang awat for the period ng January to December 2025. At doon naman sa petisyon ng Meralco ay refund naman yung iminumungkahi nila sa amin. Titignan lang namin kung tama yung kwenta nila at kung yung hinihingi nila na refund period ay akma o pagbibigyan namin. Okay. Alright, as usual, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Hines ng ERC. Magandang umaga. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.